Isang mapagpalaya at magandang umaga sa ating lahat. By the way, I am Sir Mervin at nangyayaan ko lahat na tayo magsitayo at tayo muna ay manalangin. Sa ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa ibigay ninyo panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagmay sa buhay na ito. Amen. Again, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Sir Mervin and Ma'am Largo. Ang kapayapaan ay sumasa inyo at mabuhay. Okay, magsuko tayong lahat. Maraming salamat po. At bago pa nagsimula sa ating klase, nais ko muna tingnan ng mga upuan. Kung meron bang mga basura dyan, pakikuha. Yan. Kung wala na, tayo ay umumuna. Yan. So again, ako ang guro sa USP at aming tatalakay ngayon ang bagong aralin. Ayan. So, sino ba ang malumiban sa klase? Nakikita ko sa mga babae, merong dalawa. At sa boys, merong dalawa. So, kayo lahat ngayon ay 22, tama? Yes, sir. Very good. Okay. So, mabuhay, grade 7 Masino. Bago tayo magsimula, nais ko muna ilahad sa inyo ang ating alituntunin. Ano nga ba ang ating alituntunin? ESP stands for Extra Sensitive Prayer Very Pool. good. Let us be extra in our time. Nasa pakikinig sa oras natin. At maraming salamat dahil walang na late sa klase. Palakpakan na yung mga sarili. Ayan, very good. At bago tayo magsimula, tayo muna ay Ansa? Let us move muna. Pwede ba tayong tumayo? Ayan. At tayo ay sasayaw. Meron tayong sasayawin bago ito sa inyong lahat. Ayan, let's go! Saging-saging mangga Very good. papaya, Ayan. pagsamasamahin pagkalukalugin, Faster! fruit salad. Saging-saging mangga papaya, pagsamasamahin pagkalukalugin, fruit salad. Ayan, palakpakan. Magsuka lahat. Are we all ready to listen? Okay na ba ang lahat? Ito makita ang mga kamay kung okay na. Ayan, very good. So, meron muna akong tanong, class. Ano ba ang ating talakayan noong nakaraang mga araw? Patungkol ito sa virtual ba? Patungkol ito sa ano? Itaas ang kamay kung nais mong sumagot. Ano ang ating talakayan? Wala ba? Wala makapagsagot? It starts with letter K. It starts with letter K. Okay, tumayo. Karunungan at kalayaan. At tayo dyan, very frank speaker. Palakpakan! Pero may kulang doon, class. Ano kaya yun? Ano kaya ang ating talakayan? Patungkol saan? Tama siya sa karunungan. So, meron pa isa, okay, tumayo. Palakpakan. Karunungan at pagtitiwala sa sarili. Ngayon, class, tayo na ay dadakot sa bagong aralin. Pero bago ang lahat, meron muna tayong aktibidad. Ito ay pinamagatang Basa Go!
Suriin at alamin. So, magpapakita ako ng mga iba't ibang litrato at nais ko ninyo itong suriin at alamin kung ano ang ibig sabihin nito. Handa na ba lahat? Yes, Very good. Ngayon, ating simulan. Ano ang ibig sabihin niya? Tagalog. Ano? Okay. Siya sa kita kung nauna. Tumayo. Handa na. Very good. Ang ready ay paghahanda. Pangalawa, ano ito? Kita. Ha? Tindahan. Tama. Pero meron pa tayo isa. Ikaw? Ano? Pamilihan maaari. Ayan. Maaari. Sa pamilihan, ano ba ang kanilang ginagawa? Negosyo. Very good. Ang pangatlong larawan, ano yan? Mga, ibang kamay na naman. Dito. Ano tumayo? Ano? Mga frontliners, ano ang kanilang ginagawa? Sila ay nagtatrabaho. Very good. So, meron na ba kayong mga hinuha? Ano kaya ang ating talakayan ngayon? Sino ang mga pagsasabi? Kung meron na ba silang mga naiisip kung ano nga ba ang pamagat ng ating talakayan? Wala? Ano nga ang unang salita? Paghahanda. Ang pangalawa is pagnegosyo. Ang pangatlo ay pagtatrabaho. So, ano kung ating i-connect ang tatlong mga salita? Ano kaya ang ating talakayan? Sino mga pagsasabi? Sige, very good. Nakasan ang boses? Very good, palakpakan! Ang aking talakayan ay tangko sa basa ko. Very good. At ngayon, ating sisimulan sa ating mga layunin. Meron tayong unang layunin, pakibasa lahat. Go! Very good. Pangalawa, basa go! Very good. At ang mga class, ako na magbabasa, na isasagawa ang mga hakbang sa paggawa ng career plan. So narito ang ating mga layunin at itong mga layunin ay ating makakamit sa hulihan ng ating talakayan. Kung makikita nyo ang ating mga larawan, ito ay mga paghahanap buhay, mga tao na naggagawa or nag-oopera or sila ang nag-operate class sa mga negosyo. Meron tayong paghahalaman at pagbububa. Tama? Very good. At dahil dyan, may hinungan nyo na, maiisip nyo na ng ating talakayan ay patutol na sa paghahanap buhay at pag-negosyo. Very good. At ang tanong class, paano ang paghahanda sa pag-negosyo at paghahanap buhay? So yan ay aking sasagutin tungo sa ating talakayan. Ngayon, sino ang gustong kumilos? Okay? Pero bago ang lahat class, nais ko muna lahat sa inyo ang ating aktibidad para ngayon. Ito ay about sa... Ano? Bakal ko ito sa? Bird box. Ayan. So, paano nga ba natin lalaruin ang bird box? Okay, ito. Narito ang mga mechanics ng game. Una, ang klase ay hatiin sa apat. So, nais mo muna hatiin ang klase sa apat. Siguro, maaari siguro kung nasan kayo, yun na din ang inyong grupo. Ilan na kayo ngayon? 20. 22 kayong lahat. So, dahil 22 kayong lahat, ating hatiin ang klase sa kung nasan kayo. So, count kayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayo ang group 1. Okay? Kayo naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kayo ang group 2. Kayo, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi dapat ang isa sa inyo ay nandito. Tama? Sige.
Lumipat ka, ikaw. Dito ka na lang sa kanila. Ikaw po, opo. Sige na. Yan. So, 5 na kayo. Kayo 6. Kayo 6 din. So, 5 lang sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kayo na ang magkakagrupo at kayo ang sasama para sa ating aktibidad. Pangalawa, bawat grupo ay may isang representante sa bawat tanong class ha. Kung kaya, kada tanong ko, mamimili kayo ng isang representante para sila ang tatayo sa likod at sila ang sasagot sa tanong. Okay, gets? Pangalawa, mayroon 4 na kahon. Kung makikita nyo ang kahon A, B, C at D. Tapos, sa loob ng 10 segundo lang ang class, paunahan kayo o ang mga representante nyo na pumunta sa kahon na naaayon sa inyong sagot. So, paunahan class. Pag meron na naka-answer sa A, bawal na pumunta sa A. Okay? Gets? Wala? Very good. Ngunit, dapat ang lahat ay tahimik at ang bumi lamang ng ibon ang maririnig. Sa bawat ingay, ilan ang bawas class? Very good. Sa bawat ingay, mayroong 2 puntos na bawas. Bawat tanong ay may katumbas na 5 puntos. Ang grupo na may pinakamataas na puntos ang siyang niranging panalo. Very good. So, ang pinakataas na score siya ang panalo. Ang tanong, handa na ba kayo? Yes. Hala, parang walang gana. Again, handa na ba kayo? Hep-hep? Hooray! Okay, pumili na isang representante sa loob na 5 segundo. 5, at tumayo sa harapan. 4, 3, 2, tumayo sa likod, at 1. Okay. Kaya wala mga representante, kayong lahat ay makakasagot ngayon. Kaya, tumayo na. Okay, ikaw na lang. So, ayan. Kung handa na, itaas ang kamay. Very good. Pumunta sa may lipunan. Ayan. At ang unang tanong. Let's go. Let's play. Very fast. Una. Wing beneath my wings. Ito ang profesyon na maging kulay mo upang makapunta ng libre sa iba't ibang bansa. Ano ito? Narito ang ating mga choices. Una, A, nurse. B, piloto. C, guro. D, seaman. Go! Ayan! So, sino ang mga may sagot? Huwag magtulakan, baka magkasakitan. Sa tingin niyo, class, ano ang tamang sagot? Ano ang tamang sagot? Tama nga ba? Ang tamang sagot ay letter B, piloto. Very good. At ang nakakuha ng 5 puntos ay ang group. Anong grupo? Group? Group D, palakpakan. Ang group D, sumunod. Ayan. Very good. Mas group po ngayon. Pumili na naman na isang representante para sa pangalawang tanong. Ayan, 5, 4, 3, 2, and 1. Very good. Ang pangalawang tanong. Ito ay tumutukoy sa pagbuo ng isang maganda at epektibong disenyo ng isang gusali at espasyo. Wait lang. Narito ang ating mga choices. Ang set go ha, kapag go na. Okay. Choice A is here. Huwag matulakan B, arkitekto. C, abogado. D, police. Go! Sila na, ulis na. Okay, go ka, go ka. Huwag matulakan. Ano ang tamang sagot? Ha? Letter A na ba? Tamang sagot ay letter B. Arkitekto. Parang tamang group ni Yuga. That's right. Oy, ala. Nice. 10 points na sila, class. Dapat, bago ng iba ha, meron lamang 5 tanong na aking ibigay. Okay.
Para sa pangatlong tanong, pumili ng isang representante at pumunta sa harapan. Again, para hindi magkasakitan, class, bawal ang magtakbo. So, dapat maglakad na lang. Maglakad na bawal magtakbo kasi magkasakitan kayo. Okay, let's go! Ang pangatlong tanong, na-influensyahan ng isang padlang ang kanilang komunidad at ang mga tungkulin nila sa pagpanatili ng kaayusan at katahimikan ng komunidad. Narito ang ating pagpipilian. A. Guro, B. Doktor, B. Police, B. Businessman. Hala, huwag kasi magtulakad class. Nalagay sa mabutihan. Ayan. So ano nga ba ang tamang sagot? Ha? Ano ang letter C? Tama ba? Very good, police. At anak ko na 5 puntos. Very good. Very good. Okay. Narito na tayo sa pang-apat na tanong. Class, paminaw, ito ay isang profesyon na tumutukol sa pagtulong sa kalusugan at pagbibigay serbisyo sa mga tao. Pumili ng isang representante at pumunta sa likuran. Sa loob ng 5 segundo. 5, 4, 3, 5 po ang iba. Okay. Dito. Okay, ano? Narito ang ating pagpipilian. A. Doktor, B. Guro, C. Piloto, or D. Police. Go! Okay. Ano ang tamang sagot, class? Tama nga ba ang doktor? Ang tamang sagot ay doktor. So, 10 points. 5 points. 5 points. Pailay na ha. Maupo na. Narito na tayo sa panghuling tanong. Ang mga patlang ay patuloy na nagpapabuti at nagpapahusay ng kanilang mga kasalayan at kaalaman sa larangan ng edukasyon. Nasaan na yung mga representante? Pumunta sa likod. Again, bawal magtulakan ha. Bisa. Okay, ano ang pagpipilian? Narito. Ang mga patlang ay patuloy na nagpapabuti at nagpapahusay ng kanilang mga kasalayan at kaalaman sa larangan ng edukasyon. Bawal magtulakan, narito ang ating pagpipilian. Bawal magtulakan ha, A. Kaluladas, D. Engineer, Siguro, D. Siman. Mag-atras muna, atras. Bawal magtulakan. Magpupo muna, upo. Last round naman ito. Bawal magtulakan ha. Okay, 3, 2, 1, go! Okay, dahil ano ang yung sagot lahat? Letter? Dahil tama yung mga sagot. Very lahat. 5 points. Very good. Ayan. Okay. So, class, bakit sa yung mga nakikita ko? Bakit sa yung mga nakikita? Ano sila? Ano yun? Ano yun? Ha? Ano ang iyo? Sige, go. Basta. Lakasan ang boses. Ito ay Mga halimbawa ng
Very good. Halimbawa, itong class ng mga bukasyon, mga negosyo, hanap buhay, batay sa pamantayan, sa pagbuo mo na yung career plan. So, kung nakikita nyo, ano itong larawan na ito? Bumbero. Very good. Ito. Guro. Ito. Doktor. Yung panguli. Ito. Farmer. Very good ito. Pintor, very good. So, yan class ang mga halimbawa ng mga profesyon or mga trabaho. So, inyo bang naintindihan kung ano ang ibig sabihin noon? Yun, okay, kasabot na. At dyan nagtatapos ang ating word box. Ilan ang puntos nyo? 15 kayo? 10 kayo? Kayo lang ano ba? May 10, may 5 points. So kayo 10 points din. So kayo 5 points. Ayan. Tayo kayo. Hindi, kasi sabi ko, plus 5 lahat. Hindi kayo nakikinig, ha? 15. 10 at 5. So palakpakan nyo masarili. Palakpakan. Ayan. So, sabi ni Carl Fish, nakinig. Sabi niya, sinisikap mo nito na ihanda ang kabataan para sa trabaho hindi pa nalilikha. So, class, kung makikita nyo, may mga trabaho hindi nyo pa alam, tama? At maaaring hindi nyo pa alam kung ano ang inyong hilig. Hindi nyo pa alam kung ano yung mga kasanayan, mga inyong binibigyan ng pagpapahalaga. Ngunit class, sabi ni Carl Fish, na kayo ay hinahanda na ngayon. Kung kaya, nais ko kayong matuto sa ating talakayan dahil paghahanda ito sa kung ano ang inyong pipiliin. Okay? Naintindihan? Very good. So, meron akong dapat ipaintindi sa inyo. Nais ko may isa na bumasa. O, pwede ba ikaw? Nakasan na yung boses ko. Kailangan ng paghandaan natin ang ating minimiti sa buhay at magiging tugma ito sa mga personal o mga pansariling salik tulad ng mga hilig, kakayahan, pagpapahalaga at kasanayan. Very good. Dapat class, maintindihan nyo kung ano yung hilig, kakayahan, pagpapahalaga, at kasanayan. Okay? Okay. So ngayon, unang pagtatalakay. Ano yan? Ano makikita nyo sa picture? Ano sinasabi dyan? Hilig. Hilig. Ano ibig sabihin ng hilig? Ano ibig sabihin ng hilig? Gusto mo? Ano pa? Sige. Very good. Paborito dito. Anong ibig sabihin ng hilig? Ito ay tungkol sa sa presentasyon ang sagot. Okay, good. Lakasan ang boses. Ang hilig ay interes sa isang bagay o aktibidad na nagpapakita ng natural na pagkahumano. Yes. Ito yung ang hilig class 1. Nasaan ka saan or ano ang iyong hinuhumalingan? Sino or ano ba ang gusto niyo? Ano ang hilig nyo? Anong hilig mo, ma? Tumayo. Hilig niya mag-gitara. So, meron akong dalawang mga lalaman dito class. Okay, taas ang kamay kung ano ang hilig ng bata. Very good. Hilig ng bata ang kumain. Okay, pangalawa. Hilig ng very good. Hilig ng magbasa. So, naintindihan ba kung ano ang hilig? Yes, sir. Mga question, wala? Wala. Okay, ang pangalawa class. Kakayahan. Sino nakikita niyo dyan? Sir. Ha? Ako ba yan? Okay, ano ibig sabihin ng kakayahan? Iba naman. Okay, go. Very good. Maraming salamat sa pagbasa. Plus, ang kakayahan ay, yun ay pagpili mo kung ano ang kaya mo. Sige, ngayon, meron akong papakita naman na dalawang mga litrato. Ano kaya ang kakayahan ng una nasa picture? Ikaw? Ha? Kaya niyang magda mo. Very good. Dahil siya ay doktor. Pangalawa. Pulis. Ano kakayahan ng pulis? Nakasan ang boses. Umili ng mga kriminal. Very good.
Kaya ng pulis na umaguli ng mga... Ano pa kaya ng pulis? Ano pa? Sige. O ikaw. Kaya na? O pusga. Kaya ng pulis na? Okay. Tutulungan ang mga kailangan ng tulong. Okay. Kaya ng pulis na magbigay proteksyon. Kaya ng pulis na tulungan ang mga nangangailangan ng mga tao. Very good. Mga pangutana sa kakayahan na wala. Wala. Okay. Pangatlo. Ano pangatlo? Ito ay pagpapahalaga. Okay? Ayon kay Max Scheller Class, ang pagpapahalaga ay objeto ng intensyonal na damdamin. So kung ikaw nagbibigay halaga sa isang bagay, ito ay buong intensyon mo ibinibigay. Tama ba rin? Sino ang binibigyan halaga ng unang larawan? O iba na naman. O ikaw, go. Ano? Very good. Binibigyan halaga ng unang larawan ang pag-aaral. Ikaw. Ano? O lakasan. Very good. Paglilinis ng mga basura at pagmamahal sa kalikasan. Ano pa? Ikaw, meron yung sagot? Ano ang pinapalaga na nasa larawan? Paglilinis, very good. So, ang iba pang pinahalagan, asal sa paglilinis class, ay pagmamahal sa kalikasan. Okay. So, yan. Ano nga bang ibig sabihin ng pagpapahalaga? Ay intentional na damdamin. So, pag sinabi naman natin na kakayahan, ito ay batayan sa pagpili ng tamang kurso. Ang hilig naman, very good. So, ang panguling class ay narito, ang kasanayan. Okay, may tatlong mga bahagi ang kasanayan. Una, kasanayan sa, in English, learning and innovative skills. So, nakapaloob dito ang critical thinking, or you are thinking outside of the box. At pangalawa, komunikasyon. Pangatlo, collaboration. At ang pang-apat ay creativity class. So, ganyan. Sanay kang mag-innovate o sa inobasyon, meron kang kakayahan at kasanayan dyan. At critical thinking class, hindi lamang nakatutong ka sa isang bagay, pero nag-iisip ka kung ano nga ba ang dapat mong gawin. Na-gets? Wala? Very good. Ang pangalawang hanay ay sinasabi na meron kang information literacy. Sino ang madalas gumagamit dito ng mga ICT o ng computer? Sino? O yan. Sino madalas gumagamit ng cellphone? Wow! Sa social media, sino madalas na gumagamit? Ayan. So, ang sabi ng ICT class, ito ay pag-integrate ng mga technologies. Naintindihan? So, you are flexible, adaptable, and you have the initiative, meron kang inisyatibo, at may direksyon ang iyong sarili sa isang bagay. Diba? Sabi ko sa inyo na gumawa ng collage, anong ginawa nyo na? Anong ginawa nyo na? Nag-research, very good. So, nag-research kayo patungkol sa kung ano ang aking sinabi. Tama? Yes, sir. Very good. At ang panghuli class, still sa kasanayan ko, ito ay sinasabi dito, meron kang productivity at accountability. Meron kang mapanagutan na pagka-estudyante, pagka-tao, pagka-anak. Ayan. Meron ka din kakayahan na mamuno. Yan ang kasanayan. So, sino ba ang leaders dito? Oh, sino ang leader? Ayan, meron kang president dito. Sino ang mga leaders sa mga grupo dito? O, ayan. So, meron din kasanayan patungkol sa paghawak ng isang responsibilidad. Very good. Ayan. Taas ko kayong ibiling or bilingan. Bisaya na tanong. Sabi dito, tandaan na ang pagpili kung ano yung hilig, ay yan din ang iyong kakayahan, at yan din ay yung binibigyan ng pagpapahalaga, at dyan ka sanay kung ano ang iyong ginagawa. Tama? Okay, sa mga leader, itaas ang mga kamay. O, ano ang hilig nyo? Hilig nyo ang mamuno. Tama? Hilig nyo ang mamuno. Meron kayong kakayahan na mamuno.
at meron kayong pagpapahalaga sa inyong mga miyembro at sanay kayong humawak sa inyong mga miyembro. Okay, for example, class, ano ang hilig nito? Ha? Hilig ng mag? Oh, ano ang kanyang kakayahan? Kaya niyang magtanim. Ano ang kanyang binibigyang pagpapahalaga? Oh, ang mga tanim. Ano ang kanyang kasanayan? Sanay siyang mag? So, tanim, tanan. So, ito naman dito. Oh, ano ang hilig nito? Oh, mahilig siyang mag? Itaas ang kamay, tumayo. Oh, hilig siyang magpatay na ng apoy. Ano ang kanyang binibigyang? Ano ang kanyang kakayahan? Kaya bang mag? Kaya niya magpatay ng apoy. Ano kanyang binibigyang magpapahalaga? Very good. Ang pagtulong sa mga kailangan sa lugar. At ano ang kanyang kasanayan? Sanay siya sa mga sanay siya magpatay sa apoy. Sanay siya humawak sa mga equipment patungkol sa pagpatay ng okay, very good. Naintindihan ba talakayan? Yes, sir. Okay, nais ko kayong kumuha ng inyong mga notebook sa class. Kunin niyo na yung mga notebook. Ayan, sa loob lamang ng 10 segundo, kunin na yung mga kwaderno. Okay, time is up. Maximum pa lahat. Ayan, alam mo, nandiyan ang mga kwaderno nyo sa inyong mga upuan. Maximum pa lahat, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sabi dito class, di ba tapos na tayo sa anong hilig, nakasanayan, pagpapalaga at kakayahan. Sabi dito, sa word ni Lord, in Jeremiah 29:11, everybody read ko. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. So class, ano man yung hilig, ano man ang yung kasanayan, ano man ang yung binibigyang pagpapalaga, remember, na ang Diyos ay may plano na sa iyong buhay. Tama? Yes, sir. Kaya huwag mag-alala, and all you need to do ay mag-pray or magdasal. Okay ngayon? Wala na bang mga tanong? Ngayon ating suriin kung inyo nga bang naiintindihan ang ating talakayan. Na-read na yung mga kwaderno sa inyong upuan at ang ating gagawin lamang ay ito. Sabi dito ako, 10 taon mula ngayon. Okay? So, sasagutan niyo kung ano-ano hanap buhay 10 taon mula ngayon. So, meron lamang 6 na tanong dyan, class. So, sagutan niyo yan ngayon. At mamaya, upo lang, mag-upo lang. Mamaya, pipili kayo ng isang representante sa iyong grupo at inyo itong ibabahagi sa klase. Naintindihan? Alam. Naintindihan? Yes, sir. At parang wala na kayong gana. Again, naintindihan? Yes, sir. Very good. Okay, sagutan ko sa loob lamang ng 5 minuto. Kung natapos na kayo, sabihin nyo lang kay Sir, ha?
Malapit na ba matapos? Sabihin nyo lang kapag tapos na kayo. Tapos na? Okay, pakita ang mga kamay na matapos na. Thumbs up na matapos na. Ayan, very good. Okay, natapos na ang lahat. Nais ko muna kayong naligahan na yung mga mata na pumunta dito or ibalik nyo yung mga mata dito sa split class. Okay, tayo na naman ay dadako sa ating paglalapat. Mamaya, yun lang ibabahagi sa klase, ha? So ngayon, pumili na kayo ng isang representante na siyang maging yung maging spokesperson para sa YouTube. Okay? Okay, very good. Okay, still class sa inyong kwaderno. Narito tayo sa ating paglalapat. Sa inyong kwaderno class, sagutan itong nasa mga kahon. Una, ang iyong mithiin. Ano nga ba ang iyong mithiin? Ano ang iyong goal? Wala siya ang English ang mithiin na goal. So, minimiting karera. Ang aking gusto ko maging, okay, gets? Wala? Very good. Balangkas ng mga banging or action plan. Ano ang iyong mga plano patungkol sa aksyon na iyong gagawin sa inyong karera. Okay? Sa loob lamang ng 5 minuto, inyo itong sagutan sa inyong kwaderno. Your timer starts now. Lapit na ba kayo matapos?
Okay? Sino na tapos? Itaas ang inyong mga kamay. Tapos na. Ayan, para marami pang nagsasagot. So, kung tapos na, itaas ang kamay din. Para makita ko kung sino na ang tapos. So, 4 pa lamang ang tapos. Ayan. I believe tapos na lahat. Ngayon class, ibahin dito ang mga mata at tandaan class na ang pansariling salit mo, yun ay ang kakayahan, ang hilig mo, pagpapahalaga at kasanayan mo, ang ano daw? 1, 2, 3, read. Ang very good. Ating bang nakamit ang ating mga layunin? Ano nga ba ang mga personal na salit natin? 4, go! Ano yon? Very good. Hindi na bang nakikita kung ano ang pipiliin na bukasyon o trabaho? Sino gusto maging guro? Itaas ang kamay. Wala. Sino gusto maging engineer or engineer? Doktor? Wala. Anong flight attendant? Hello, wow. Ano gusto mo? LTO? Gusto mo yung TMC? Sino gusto maging pulis? Wow, sundalo? Abogado? Wow, very good. Lahat siya, nakuha natin ang ating mga layunin. At ating na rin natapos ang ating career plan, tama? Career class, nais kong ibigay sa inyo ang kapagat. Ang pagkakamali ay hindi lang sa pag-abot sa iyong mga pangarap. Dahil ito ang magiging inspirasyon mo, motivasyon mo para ikaw ay bumuti. Okay? Nasabtan wala? Very good. Okay, ngayon, para sa iyong presentation class, narito ang ating mga rubric upang ating magpupuhay kung ano nga ba o kung paano natin ito binigyan ng score. Paano to? Pumili na isang representante para ibahagi sa klase ang kanyang career plan o yung ako, 10 taon mula ngayon at ibahagi ito sa klase, 2 minuto lamang. Dahil po ang ating rubric, content o nilalaman, 20%, paghahatid 10%, construction 10%, kaugnayan 10%, kabuuan 50 segundo. Okay? Okay, tayo magsisimula sa Group 1. Tumayo ang representante at pumunta sa harapan ibahagi sa klase. 2 minuto lamang and your timer starts now. Takasan. Ano-ano ang aking mga gawain? Tutulungan ko ang aking pamilya para hindi na maghirap at magsusumikap ako para matupad ko ang aking matupad ko ang aking pangarap. Nagtatrabaho ako sa mall. Sino-sino ang aking mga katrabaho? Waling, hotel, bisiloso, eleksyon. Ako ba'y nasa opisina o sa labas ng opisina? Nasa labas ako ng opisina. Ang kalagayan ng aking trabaho ay maayos at mahalaga ito para sa akin para matupad ko ang aking pangarap. Ginagamit ko ba ang aking kasanayan sa paggamit ng lakas o talento ko? Ginagamit ko dahil para naman ito sa aking sarili o sa aking pamilya. Ang goal ko ay makapagtapos ng pag-aaral at matupad ang aking pangarap. Ang aking plano sa buhay ay tuparin ang aking
50 puntos. Palakpakan! Dumako na tayo sa pangalawang grupo, 2 minuto lamang upang ibahagi ang inyong sagot. Ang yung timer starts now. Makinig! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang aking 10 taon mula ngayon, ang aking hanap buhay. Number 1, ano-ano ang aking mga gawain? Ang aking gawain po ay magtutulong ng trabaho ni nanay at mag-study ng paaralan. Saan ako magtatrabaho? Saan ako magtatrabaho? Sa may museum, dapat sa may Diyos. Sino-sino ang aking mga katrabaho ko? Ang aking katrabaho ko ay mga kapwa ko pintos para magawa ng magandang sining o magtutulong sa amin. Ako ba ay nasa opisina o labas ng opisina? Ako po ay nasa labas ng opisina. Ano ang kalagayan sa aking pinagpagtrabahuan? Kailangan ako po mag-estado para sa future ko at mabuti ang kalagayan nito. Ginagamit ko ba ang aking kasanayan sa paggamit ng lakas, isip o talento? Opo, mag-practice po ako gamitin ng aking talento at lakas. Palakpakan ang pangalawang grupo ko. Ang grupo ko, walay kamo. Again. Lagyan yung mga kwaderno ng 50 puntos. Very good. Dumako na tayo sa mga grupo. 2 minuto para ibahagi sa klase ang iyong sagot. Class, huwag nang basahin ang question, diretso na sa iyong sagot. Go! Go, Master! Louder! Mula ngayon, ako 10 taon mula ngayon. Number 1, ang aking gawain ay umuli ng mga masasama o rebelde na sumibelde sa ating bansa. Ikalawa, magtatrabaho ako sa Bukidnon. Tatlo, ang aking mga katrabaho ay sila Lopez, Earl, at Subatan. Ika-4, ako ay magtatrabaho sa labas. Panglima, ang kalagayan ng aking pinagtatrabahuan ay delikado. Pang-anim, ginagamit ko ang aking kasanayan at kalakasan sa aking trabaho. Very good. Palakpakan ang pangatlong grupo. Lagyan ang lahat ng mga kwaderno ng 50 puntos. Ayan. At panghuling grupo, tumayo ang representante. Lakasan ang boses. Huwag na basahin ang tanong. The timer starts now. Ang aking mga gawain, maghanap ko ng trabaho upang makaipon ng pera. Saan ako magtatrabaho? Mga opisina ng luto na aking kailangan. Sino ang trabaho ko? Ay pag-asista. Ako ay nasa opisina o sa labas ng opisina. Sa loob ng opisina. Ang palagyan sa akin. Mismo ng meeting. Oo, kasi kailangan natin ang pag-isip kapag ang mga talito ng lahat. Ang goal na natin ang lista. Malakas na mga pag-aaral, pagbasa sa Palakpakan ang mga apat na grupo. Ala, wala na kamot sa grupo. Ayan. Kayo lahat ay makuha ng 50 puntos ilagay sa iyong mga kwaderno. Again, class, congratulations. Palakpakan na yung mga sarili. Ala, again, palakpakan yung mga sarili. Ayan. Lalo ba kayo natutunan? Akin bang nakamit ang mga layunin natin ngayon? Thumbs up kung may natutunan. Thumbs up kung may natutunan. Kung wala, thumbs down.
Oh, very good. Okay? Tayo mas tayo at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na magtutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Amen. Maraming salamat. Paalam na sa lahat.